Hallelujah. Panginoon Jesus, magandang umaga po Panginoon sa inyong lahat. Pinipuli ka ng salamatan. Ibinibigay na niyo siya Panginoon ang pinakamatas na po. Salamat, karangalan, ang kadakilaan ngayon at magpapailan kailan sa mga. Salamat po Panginoon sa Espiritu. Narat po kami Diyos upang mag-aral ngayong mga balik sa ito. Lord, dahil mo po Panginoon nawa ang kalubon mo sa Espiritu. Nawa, ang mensahe na ipinapawag mo sa bawat sa amin, ito po Diyos ay maging pagpapala. Nawa ay maging gabay namin sa buhay Panginoon. Hindi lamang kami pagpapakinig, kundi ba Diyos. Ito po Diyos ay sisilapin namin Panginoon na maunawaan, maintindihan. At ito po siya namin ipamumuhay. Hindi lang isang tinawag mo na Diyos. Kaya Lord, ilagay mo ko sa likuran, kung mga sa hindi mo Diyos na malawak ang pagkaunan. Kaalaman na natin at lalong higit ang kapangyarihan sa mga salita. Lord, uubos kami ng pagkakulang mo. Humihigit na pagkakulang. Sa lahat po ng kulang, wakas na siya. Ito man, isang isip, isang pag-isip po. Patawad po pa rin. Upang kami Diyos ay maging katanggap-tanggap. So, ito ba na natin? Kaya, Lord, sana po Diyos, patuloy ka ng pinupuri at pinasasalamatan. Hallelujah! At sa authority na pinagawin mo sa amin, ang ginagamit upang kaliyan ang gawa sa tanas na din kanyang kampon. Ang ibigay ng palakot sa kaisipan, kasamahan, sa pangalan ni Jesus, ang Panginoon, in Jesus' name, tumasko sa tapos. Sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat. Ito po Diyos ang aming isang dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Pwede mo ba palakpakan na natin sa Panginoon? Hallelujah. Masaya po ba tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Amen. Amen. Alam po natin na tayong lahat, katulad po na sinasabi ko kanina, tayong lahat ay mayroong kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Amen? Either yan, sakit sa pisikal, sakit spiritual, o problema sa bawat pamilya. Amen? Lahat yan ay hamon sa ating buhay bilang isang naglilingkod sa ating pinakamamahal. Amen? Pero hindi po yan magiging hadlang upang tayo ay hindi magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal. Amen? Kasi po, alam ng ating mahal Panginoon, ang lahat ng ating ginagawang sakripisyo, pagtitiis bilang isang tinawag niya na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yan po ay alam ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya, ang masasabi ko lang po, naway, huwag po tayo mapagod. Amen? Bagamat, sabi mo nga, bilang tao, amen, nararamdaman natin isang talaga, amen, yung kapaguran, yung panghihina. Pero kinakailangan po natin labanan yan, amen, upang tayo po ay patuloy na makapaglingkod sa ating pinakamamahal. Amen? Yes, Lord. Hallelujah! Alam po ba ninyo na lahat tayo ay tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? So lahat tayo ay tinawag. May kanya-kanyang kaparaanan lamang. Amen? Kung kailan ka tinawag ng ating mahal na Panginoon, Brother San, di ba? Pero, ang tanong, naintindihan kaya ng isang Kristiyano ang kanyang pagkatawag sa ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? Kung ano ang ating pinasok bilang isang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? Alam po ninyo, tayo lahat ay nabautismuhan sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Tayo lahat ay mayroong mga bago. May mga pangako sa ating pinakamamahal na Panginoon nang tayo po ay sumuko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya kinakailangan, kahit anong mangyari, ang pangako na yun, ang bago na yun, kinakailangan paninindigan po natin. Amen? Kinakailangan ipaglalaban natin. Amen? Ano man ang mga bagay na dinadaanan natin sa ating mga buhay. Amen? Kung pansinin po ninyo sa ngayon, sa kapanahonan po natin ngayon, bilang isang Kristiyano o mananampalataya, amen?
para sa mga Kristiyano na tinawag ng ating mahal na Panginoon. Bakit may mga Kristiyano na hanggang sa kasarabol ngayon, hindi po sila nagbabalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon? Pero tayo, sa tulong ng ating mahal na Panginoon, nandito pa tayo. Amen? Nagsusumika. Bakit may mga Kristiyano na hanggang sa ngayon, hindi po nila binibigyan ng pansin o halaga ang kanilang pagkatawag sa ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? Mas gustuin pa nila na sila ay maglingkod sa mundo, sa gawang makamundo, kaysa maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pero salamat sa ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa ating narito. Amen? Lahat tayo, salamat sa ating mahal na Panginoon, nandito pa tayo, na tayo po ay sumikap na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kasi bakit? Kasi kapag ikaw ay lumayo sa paglilingkuran sa ating mahal na Panginoon, sigurado yan mga kapatid, mayroong mangyayari. Hindi yan ay magandang bagay sa buhay mo o ikaw ay mapapasama. Amen? So magbukas po tayo. Mag-umpisa po tayo sa pag-aaral sa mahal na Panginoon. Ito po ay binigay na mensahe ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pamamagitan po natin pagbabalik loob sa Diyos. Amen? Pagbabalik loob sa Diyos. Gaano pa kahalaga ang pagbabalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? Mahalagang mahalaga ang pagbabalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Kasi bakit? Kapag ang isang Kristiyano na tinawag ng ating mahal na Panginoon, ikaw ay hindi nagbalik loob sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko nga kanina, dalawang pwedeng mangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Mapapasama ka o mapapaputi ka. Amen? Magpasa po tayo sa aklat po ng mga awit, chapter 7. Ito po, sa mga awit, chapter 7, verse 11 hanggang 13. Ito po. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. So, pasinan niya po, amen? Kasi, lagi natin narinig sa mga tao na naglingkod sa ating mahal na Panginoon, napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Ang daming blessing na ibigay sa akin. Di ba, lagi natin narinig yan sa mga Kristiyano. Pero, dito, ang sabi niya, sa 11, ang Diyos ay matuwid na hukom. Tama, amen? Matuwid ang paghukom ng ating mahal na Panginoon. Oo, Diyos na may galit araw-araw. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi lang pala mabuti ang ating mahal na Panginoon, amen? Kundi may galit al-dodo. Amen? Kaya kailangan huwag pangahawakan na isang Kristiyano o isang tao na lagi mong sinasabi, napakabuti ng Diyos. Amen? Paano naman yung sinabi dito, Brother Ben? Amen? Ang Diyos ay may galit araw-araw. Kanino? Kanino nagagalit? Ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang kasaysayan po ni Noah, bakit hinukob ng ating mahal na Panginoon ang mundo? Dahil sa kasamaan ng tao. Ang gumol, bakit hinukob ng ating mahal na Panginoon? Dahil sa kasamaan ng gumol. Amen? Ngayon, sa panahon natin ngayon, pwede mahukuman ng ating mahal na Panginoon ang mundo ito. Dahil kasamaan ng tao. Basahin po ninyo ang 1 Peter. Amen? Aklang ni Peter. Hukuman ng Diyos ang mundo ito. Susunugin ang mundo ito. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, in Diyos, lagi ang magalahat. Kinakailangan, alamin din ng tao na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon na ang Diyos hindi lang siya mabait. Meron din siyang galit.
Kanino? Sa mga tao na ayaw maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ituloy po natin. Dito po sa 12, kung ang tao ay hindi magbabalik loob, kanyang ihahasa ang kanyang taba, kanyang iyakma ang kanyang busog at ihahanda. Basta tayo ng pasipay. Dito po sa 12, huwag mo na kapatid, 12 muna tayo. Kung ang tao ay hindi magbabalik loob at kanyang ihahasa ang kanyang taba. Ano po sinabi na? Ano po sinabi? Kung ang tao daw ay hindi magbabalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon, ihahasa ang kanyang taba. Ano ang mga taba? Hindi po taba ito ng literal. Amen. Ano po taba literal? Ito, ano pa na po rin paano pagkano kung dutong o maging kikik kano kung minsan pangluto. Amen. Yung taba, sasabihan ng Lord kay ating puri kayang salita. Aman. Kaya isabi na, di ka na taba, mataram lang. Miyak ba? Magkabila. So, sabihan, matalas. Manasakit sa iyong tao. Amen. Kaya, kanyang iyakma ang kanyang busog at ihahanda. So, ibig sabihin kapatid, kapag ang isang tao naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ka nagbalik loob, ito ang pwedeng mangyayari sa iyo. 13, kapatid, ito po sa 13. Inihahanda rin naman niya ang kasangkapan ng kamatayan. Kanyang niningas ang kanyang mga pana. Ulitin po natin. Ihahanda rin naman niya ang mga kasangkapan ng kamatayan. Hindi po makakabot. Kasi nga, sa midnight ng kailiging, ito na kamatayan. Nasindan na sa bita po dito yung kamatayan. Amen? Kaya, kinakailangan kapag ikaw ay isang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, tinawag ka ng ating mahal na Panginoon, huwag ka nang magmatigas. Amen? Kapag pinapaalahan ka ng ating mahal na Panginoon, huwag ka nang magmatigas. Kasi bakit? Nakakatakot po. Kapag ikaw ay pinarusahan ng ating mahal na Panginoon, kapag ikaw ay pinalalahanan ng ating mahal na Panginoon, hindi po katulad ng tao ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang Diyos ay hindi nagbibiro. Kaya kapag ang isang Kristyano o isang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, nagpatigas ka, pinapalalahanan ka na ng ating mahal na Panginoon, pero ayaw mo pa rin humanda ka. Sigurado, ito yung mangyayari sa isang tao. Kapag pinamukaan ng ating mahal na Panginoon, humanda ka. Hindi mo alam o hindi natin alam kung ano ang pwedeng ipapalo ng ating mahal na Panginoon. Problema, karamdaman, o maging ang buhay mo ay mawawala. Yan po ang makakatakot. Kaya sa lahat ng mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sa lahat, para sa ating lahat, aminin natin, minsan tayo ay nangihina. Lumalayo sa ating mahal na Panginoon. Aminin natin yan. Aminin natin yan. Minsan, nagtatampo sa ating mahal na Panginoon. Nagtatanong sa ating mahal na Panginoon, Lord, bakit nangyari sa buhay ko? Bakit nangyari sa kapila ko ito? Tinatanong natin yan.
Amen? Pero, minsan, hindi natin maunawaan yung ginagawa ng tao. Kung bakit nangyayari sa buhay ng isang tao ang mga bagay na dapat sana hindi pwedeng mangyari. Amen? Kaya sabi ko nga, kapag ikaw ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kinakailangan magbalik-loob ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag ka pinalalahanan ka ng mga lingkod ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid mo, huwag ka nang magmatigas. Pero, ituto, minsan makalungkot, magpaalala ka, kay lingkodan ng Diyos, magpaalala ng Diyos, na minsan ignore ka mo. Barata mo, nonsense. Pero ikabalo, pakatanda ng tampo, hindi bababa ang ating mahal na Panginoon sa lupa upang harapin ka, upang kausapin ka, na palalahanan ka niya. Hindi lang pwede yun. Kasi nga, ginawa na niya. Sino ngayon ang gagamitin ng ating mahal na Panginoon? Sino ang maging instrumento ng ating mahal na Panginoon? Tayo lahat ay pwedeng maging instrumento gamitin ng ating mahal na Panginoon upang palalahanin ang bawat isa. Lalo na po yung mga manggagawa ng ating mahal na Panginoon. Sila po ang gagamitin ng ating mahal na Panginoon. Di ba, Brother Sunny? Kasi baka hinihintay pa po natin na, Lord, bumaba ka, kausapin mo ko, palalahanin mo ko. Hindi na po gagawin ng ating mahal na Panginoon yun. Hindi na po gagawin yun. Kaya narito po tayo lahat. Tayo lahat ay pwede magpaalala sa bawat isa. Lalo na po yung mga matatanda sa iglesia, yung mga lingkod, mga manggagawa ng ating mahal na Panginoon. Sila po ang pwedeng gamitin instrumento ng ating mahal na Panginoon upang palalahanin po ang bawat isa. Amen? Kaya sabi ko nga, naway bigyan po natin ng halaga. Kapag ka pinalalahanan ka ng iyong kapatid, mga lingkod ng ating mahal na Panginoon, lalo na kapag ka ang ating mahal na Panginoon ay nangusap sa iyo, bigyan po natin ito ng pansin. Kasi bakit? Sabi ko nga, baka mangyari po yung dapat mangyari. Amen? Kasi ang Diyos, hindi po siya nagbibiro. Amen? Magbasa po tayo. Dito po sa Santiago, chapter 5, verse 19 hanggang 20. Kung ano po sabi ng ating mahal na Panginoon? Santiago. Ito po. Santiago chapter 5, verse 19. Ito po sabi niya, mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilinis sa katotohanan at siya'y papapagbalik ang loob ng sino man. Pakainin niya tayo. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilinis sa katotohanan at siya'y papapagbalik loob ng sino man. So, kinakailangan kapag ka ingat mga kapatid, kaya pananampalataya, akit kami pong lilis o magpatuloy kaya pamaglingkod kay Diyos at itapo pong karapatan sa biyanan. Palalahanan. Kasi ita po impulinan ng Diyos. Ita itutong lugod na rin ikakapatan kay pananampalataya. Kasi bakit? Halimbawa, Steverta, malamig yan. Gagawain kayo dapat. Kapatanda kayo pananampalataya. Akating kayo. Kaya dyan, kesabyanan. Para kayo po, at itong tutong lugod ng Sister Berta. Ala ko tutong lugod. Kasi bakit? Sabi na, papagbalikin yung loob nila. O kaya, ay may kapatid, may masasabihan na, lokan niya itik ang lugod. Amen. Pero, kapag halimbawa, itik mo yung kapatid, kalupan yung sinabi ko. Amen. Malandaman mo. Importante kapatid.
Binili ka obligasyon bilang kapatid kay pananampalataya na payalahan. Amen? Kita po ini totoong dugo. Amen? Kita ini totoong dugo. Amen? Kaya kayo po kapatid kay pananampalataya. Amen? Kaya po pumimuha. Kaya kami pong gagalitan ng Diyos na magpaalala niya. Kasi, noong ito ko po kaluguran, o ba't talagang kayo papukit ng harapin para magsalita, magpaalala. Amen? Kaya kayo po talagang. Kasi, bakit? Alam ko sa akin. Kasi nga, manyawag ka message ng Lord nung namin pwedeng buli lang ipabot kayo katama. Baka nilita mo maging malawak. Kung masin ang tas na kayo katama papaglinturan bilang isang Krisyano. Mapiyasa tayo. Matagkay na isang tabi. Emang po maramda. Amen? Nakatandaan tayo. Nung yung upakyan naman, yung ama mo sa sagyan mo. Lalo na nung ini, may ipadali ng Diyos bilang paalala ng ibalang natin kay katami. Nari sinabi na ng Diyos, nung era upakyan naman, yakong yung era upakyan naman. Nung usigan tayo, yakong yung usigan tayo. Amen? Kaya, kinakailangan po, sabi ko pin, kita po, masya sa loop. Yung may kinakailangan, kita pong kababaw. Amen? Pagsilimbawa, may payalalahan ka, hinggawan mo, magpasalamat ko. Kasi ating Diyos na magpaalala. Amen? Tuloy tayo po kay 20. Ano po kayo? Ay, alam niyo nito na ang nagbabalik loob ng isang makasalanan sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Ganyan po, makanaya po kahalaga yung sinabi niya. Alam nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Pwede yung tayo palakpan kaya natin dito. Hindi ba napakaputi na namin mga Panginoon? Amen? Kapag ikaw ay nagpagloob sa ating mahal na Panginoon, ano man ang mga nagawa mo sa buhay mo, Lord Sani, kahit nakamatay ka man ng ilang tao, gumawa ka man ng mga bagay na marami na hindi nais sa ating mahal na Panginoon, pero kapag ikaw ay nagbalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon, hulaksin mo ang lahat ninyo, iiwanan mo ang lahat yun. Amen? Ano sabi niya? Pwede itong makakapagligtas ng kaluluwa. Pero kapag ikaw ay hindi nagbalik loob sa ating mahal na Panginoon, ano ang pwedeng mangyayari sa tao o sa isang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Kapatid, doon na pumapupunta sa unang ating binasa. Ang galit ng ating mahal na Panginoon para sa mga tao masama. Kaya, kapag ikaw ay pinalo ng ating mahal na Panginoon, either gagamitin sa iyong karamdaman, problema, o maging ang buhay mo ay pwedeng kunin ng ating mahal na Panginoon. Yun ang nakakatupod. Hindi po biro-biro yun, mga kapatid. Kaya kinakailangan sa lahat ng mga tinawag ng ating mahal na Panginoon, tayo lahat, kinakailangan lagi po tayo magbabalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nahandoon man sa buhay mo na ikaw ay naging hina, bumawi ka agad. Amen? Magpakumbaba ka agad. Anyaran mo. Itapresensya na nito. Nawa, ng panatilihan na ikaw maging may naka.
Ngunit bagkus, humingi ka muli ng kalakasan sa ating malapit. Lord, tulungan mo ko. Ayaw ko mapalayo sa posisyon. Yung Diyos, mahal. Yung Diyos, maganda ka. Tandaan na po yun. Kung po na po, yung sinabi ng Brother Ben. Amen? Ito po sinabi na natin, kaya na Hebreo 35. Yung Diyos ay nakapabuhay. Amen? Subukan tayo po yan, dibeta mo. Ang bigay ka sa ruyan, di ko alam tapo ni Lord. Di ko alam tapo. Ano nang tapo? Kasi kung likwanan ka tayo ni Lord, bali po, alatan na kayo. Maniwala kayo? Totoo. Bakit ito tayo tayo? Dahil ang Espiritu ni Lord, iyang mumudyo kaya tayo. Sasahod. Para tayo tatay simbahan. Puriyan tayo. Makapagpatuloy namin kay pamaglingkod kayo na tayo mo. Pero nung wala na yung Espiritu ng Diyos, nung wala na yung provisya ng Lord, baka punta ka pa kay simbahan na rin. Kami na ka. Aliwain puntalan mo. Sigurado. Aliwain puntalan mo. Alichars yung puntalan mo. Pati alanin yung provisya ng Diyos nila. Nani puntalan ng tao, yung may mga Krisyano, punta ka namin. Umpukan. Lalo umpukan, di taman niya si kabayo. Sigurado nilang punta na. Ay kami minum. Umpukan, saya. Ilang punta na rin. Di taman niya kay Sabong. Ilang punta na rin. Totoo po yan. Kasi nakala Krisyano kapatay kakilala ko. Ilang may baksa nila. Kinawari na kay Krisyano ni Diyos. Daming lewada. Totoo rin. Na po, pamaglingkod. Pamaglingkod. Kaya pansarili kaligayahan. Pasaya niya yung ibeda. Andiyan kayo na dapat. Ipisabilit dapat. Makanano. Huwag kang halimbawa yung Diyos. Anak, magbalik ka na. Huwag kang palwa na ka ng Ginoo. Brother Ben, tapo balo nung anong klaseng palo yung biyan ng Diyos kaya kami. Amen. Tatalo. Para hindi ako kuha yung tapos ng halimbawa, isa magbalik yung road, lumpo na ka. Para sa nakapinakatawan. Masakit po ito. Masakit po. Baka nano pa nung halimbawa, pasya na kapuso ng Diyos. Kita po yung biyan na masakit. Amen. Kaya nawa karinyagan na ganang Krisyano na maglingkod kay Diyos. Di natapos pansin yung pamangusap ng Diyos kaya namin. Amen? Kinakailangan po lagi tamang magbalingkod kay Diyos. Tapo marmasyas. Amen? Masakit po yung marmasyas. Amen? Kaya kita po patutunan po nito may mga Krisyano. Dati yan po magagamit kay church, instrumento. Dito po kaya itang problema ay nakakakulat. Humiwalay siya sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Ginagamit siya ng ating mahal na Panginoon. Pero, nang siya ay muling tawagin ng ating mahal na Panginoon, ito po yung nakakalungkot. Isang paraan upang siya ay muling magbalik sa loob ng simbahan na paggamit sa ating mahal na Panginoon. Duwa po siya sa isang aksidente. Nalugpo ang dalawang pa. Doon po siya nagbalik sa ating mahal na Panginoon. Lalo po yung sabihan, kailangan po ba natin panayang pa? Kay Diyos, lumpuan na katamo, pakita mo magbalik, masakya po ka dito. Masakya po. O kung halimbawa, nung hindi naman karamdaman ng Diyos, na hindi ko pinong karamdaman, kanila ka pa magbalik. Amen? Mas the best, kaya ka masanting, anak karamdaman! Pero, ako
ako ang makapagbalik ng Diyos. Amen? Pakumbaba mo po, igsusi. Nung hikap, isa ka magbalik, kaya papaglingkod. Gamitan mo ang likod mo. Kaya malapali na yung puwan ng Diyos. Gamitan mo ang likod mo. Isiklod mo lang yung Diyos. Ikaw mo man. Kay Diyos ka, manyawad si kanan. Kay Diyos ka, magsalita. Lord, kita mo ko si kanan. Isa ako makakapatuloy dito. Kung isa magbalik kay kasalanan. Kung buring paluan mo ko. Patsiki ka ni Diyos ng puso mo, nabisa ka magbalik kaya. Tanda ng tao, impresya na ni Diyos, andiyan mo ulit ka pa. Pwede may pagdandaman. Pwede may dandaman. Mong kita mo takating siya, andiyan mo ulit ka pa. Patsiki ka ni Diyos ng puso mo na niyamusat kaya. May pray ka kaya. Doon mo itang bagay dapat mo anuan. Kapag nabindami, impresya na ng Diyos, amin ko yung kasabutan ka. Magbaluong na ka kay Diyos. Palakpakan tayo ng kaya kami ng hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sige kaya mo. Ikakatawag ng kapatid ni Brother Boy. Uli ba nung niya kasi sa niya? Bilang ba nung iwalay kay Diyos? Bilang ba nung gagawa yan nais-nais? Kasi, bapak eh, diabetes mo na. Kakilala kayo. Hindi ko na puwa ka. Balik po man doon. Potang nakuha na ako, punta ako pakita na bago na yung gawa na. Sigurado ko puti-puti tapi yung talaga. Dahil kasi yung na isang ano na. Balik po man doon. Pero, kita ko ka lang kung paano na bilang kapatid kayo panalampalada. Ano kita ang bapak eh? Yan, naramdaman ako. Panalahan kayo. Panalahan kayo. Sabi ko, Krisyano na ka. Kasali ko naman. Kailangan mo magbago kay Diyos. Pero kapag yan man, patuloy. Patuloy ako kay Burina. Pero ikikatang obligasyon pa rin kapatid. Prayer. Pagsimangan mo kay Diyos. Amen? Kita mo. Kaya tatutok lang. Pangalig. Yung Diyos mo rin po yun. Gawa mo pangalan. At ikit na. Kaya may tumatawag. Ngayon kami, isa ka magbalik mo kay pamaglingkod kaya. Yung Diyos, bang sabi, yung Diyos, nakapanal. Nakaluping tao. Mayan ang tao, pero wala ko. Nakapuling patawaran. Pero yung Diyos, kapag kami niyawag ng tawad, ikitay ng puso mo. Yung Diyos, mahal yan. Patawaran mo. Amen? Ngayon ko tama. Lewin yung kapatid kay Diyos, ikapuriyan. Ibalik niya pulo kay Diyos. Amen? At ngayon, pagamit sa pagiging tawag dito. Amen? So, palakpakan tayo ng pagiging tawag dito. Kung masabi mo ba niya, na halimbawa, ating kapatid, nawalo mo, nakakakit mo, na ilaro mo, maliliis na landas. Amen? Kapatid, talagang yung pananampalataya. Yung obligasyon tama pananahan tama. Ngayon, kung ilang tao pwede naman, kalau parang po sinabi ko lang din, yung Diyos, iyan kayo na pwede naman. Ano yun lang? Paghanda ka. Nung gano'n kung pwede, ibigay ng Lord Teva na maging pagod o tayo ng Diyos para sa akin. Mamasa lang. Revelation chapter 3 verse 19. Lalo may sinabi na. Revelation chapter 3 verse 19 ng 20. Sabi na po kayo, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinaparusahan. Ikaw ngayon sikat at magsisi. Amen? Diba niyo po? Amen? 19. Kapatid, diba niyo po? Ang lahat kong iniibig. Na sinabing, itang mga anak kong ito, ako luburan ha. Pagkalahatan. Amen? Pagkalahatan niya. Itang gana-gana kaluburan ng Diyos. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway. At
pinaparusahan. Ikaw ay magsikap at magsisi. Amen? Ito po yung sinasabi ko kanina. Amen? Kapag halimbawa, pinapalalahanan ka lang, huwag ka lang matigas. Amen? Kasi, ang Diyos, iya po iwan niya wala. Ang Diyos, iya mamarusa. Amen? Kaya po ay biro-biro. Amen? Kaya po biro-biro. Masakit po kapag kay Diyos. Iya na po mamarusa. Paano ay tapapitawari? Amen? Tala mo pa na kasi masakit po. Huwag nagdawali ka kita ka magsisi. Amen? At yung kapatid, inyong masita niya, dati yung magagalit. Tinggawa niyo ng Diyos. Inyong nilay-naya, inipay-galit. Dahil gawa na, nilakad niya yung makamundo. Kita kaya, ipagsubo. May stroke eh. Narisadya na. Paggalingan na ako mong Lord, pag-alit ko pa si Bayo. Masakit po. Masakit. Masakit. Potang sulang ko, kitang balikan ng karamdaman. Tanita mo pa isip na, Lord, pag-alit ko. Lumakad ko mo. Pag-alit ko pa si Bayo. Masakit na po. Ang dami na mo. Nung talagang naliwanag ng Diyos talaga yung kubilos, nung talagang ikaw po ilang pakakarap na si Bayo. Pero masakit na po. At nga manundang, alam mo muna sisi. Sabi na. Amen? Sabi po. Yan po. Yang mga rin lang. Ibalik po, ikanamdan ng gagawa. Uli pagmasyes ko, pailalahan na ako yung kapatid. Dahil yung ginamit ng Diyos ka na ako, parang mabalik ko, ikaw yung pekalas at ang dami ko. Kaya pag-type na ako po, examen ko, makasindihan ko. Ginamit na ako po, aso yung paputi. Kaya pong pag-awang pitch kayo yung isang wala. Malaga po rin driver, amamangan, talagang grabe po. Kasi nga talagang big time po talaga. Amen? Asyang maputi yung binayin ng Diyos. Amen? Pero salamat kay Diyos, gas-gas mo po. Hindi ka na akong ataran. At ka rin, kalau po lang ulis natin po, kay sabi na ni Diyos, kailangan ko pumimasyas. Kasi masakit. Amen? Hindi ba ako, hindi pa kumbaba, hindi ka Lord, sabi ko Lord, tawarin mo mga nangyagawa. Bisa mo balik mo dito. Pag-alit mo si balik dito. Salamat kay Diyos. Ang ganyan ka sa loob nila. Bisa man niya bisa at ikaramdaman. Pero ang Diyos pa rin magpagaling. Bisa man niya bisa ang kailangan. Ang Diyos pa rin magpasigal. Itapay mo kita ng Ginoo. Amen. Eh tama po parang batang. Itapay na lahat na ng Diyos pa tayo. Parang batang po. Magmasyas ka pa. Tsaka na mo. Tsaka na mo. Tsaka na mo. Pamiros ng ka. Masabi po, apektado. Apektado. Yung parang likod, apektado. Yung kalukuran ng kebe. Gana-gana apektado. Ito po yan. Kaya kalukuran ko nga sabi ko yan, ito po kalukuran ito po, kaya po, itulan. Masabi po. Bayo ka magbalik kay church, balupong ka. Bayo ka magbalik kay church, kaparalyze ka. Tanong ko paano nito. Masakit po. Amen? Hanggat kita, sige lang! Hindi kita pag-gamit kay Ginoo. Amen? Bisa ka pag-gamit kay Ginoo, kalau ko na naman ako. Ano nga, magkamot sila ng Diyos. Balupong ka, pag-gamit ka kay Diyos. Happy lang ka. Bisa ka ng Ginoo. Pagkakindatan niya, tawag po. Maglikod, kagani, hindi kita mong ginawin sa Kristo. So, parang pakatayin hindi kita mong ginawin. Kaya in Hebrew chapter 4 verse 6, nabis namin na, Hebreo, chapter 4, 6, hanggang 7. Ano pong kini? Sapagkat dapat
parusahan ng Panginoon ang kanyang inibig at inahampas ang bawat tinatanggap na anak. Kaya po 7, na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak sapagkat alingang anak ang hindi pinaparusahan ng kanyang ama. Baka niya po kalugod hindi katamang Ginoo. Amen? Potang tunay na kang anak, parusahan ka. Pero maghanda ka. Amen? Iyan siya may hindi kang sarili. May ngaliyaw kay literal na pingan. Nung halimbawa yung kay kang anak, akali mo magkamaliya, dili sa landas. Baka na mo masabi niya kaluguran niya sa presa mo yan. Sa biyanan niya. Pailalahanan niya. Palwag niya. Kung mga nita, masigit. Ito yung tama kong ginulo sa pagbubuhay. Potang tutulong kang anak, sigurado, asahan mo. Bayari po yung sinabi ni David. Parusahan ka ng Diyos. Sawayan ka ng Diyos. Ay ito, ihanda niya kayo sa sarili. Ihanda niya kayo sa sarili. Baka niya po inilugod na ng Diyos. Ihanda niya kayo sa sarili. Pero sabi ko nga, tanong mo pa na yan. Na yung Diyos, gawaya po makanita ng hambang. Balik ako pong bitulit. Balik ako magbalik yung kinatawag pong Ginoong Yesu Cristo. Amen? Kaya po Revelation chapter 1 verse 18. Ano din sinabi na? Revelation chapter 1 verse 18. Ano po kayo? At ang nabubuhay at ako'y namatay. At ganito ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang susi ng kamatayan ng Hades. Pero, kaya ganaganang bagay at sumapu kaya dapat na rin Diyos maging hindi katawag kumpit. Amen? Maging impyerno. So, prinsipyo kapatid, tawag pwede po ikontra ng Diyos. Potang buyanan na kakakunan ng Diyos, kang agawa. Potang buyanan ang pinasalit ng Diyos, kang agawa. Potang buyanan ang puwan ng Diyos, kang agawa. Makanya niya po yung kakapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya kinakailangan, kapatid, itamuan, magpaalala ng Diyos na itamuan, tala po panayan na yung Diyos dapat pa iparusa na yung itamuan. Amen? Tala po panayan ka. Masakit po ito. Tandaan na tao. Masakit. Hallelujah. Payakin ako po. Kaya po siguro mayari tama po kayo yung Hebreo chapter 10 35 hanggang 39. Ito po. Pag kayo tawag po mayari, yung Hebreo chapter 10. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. 36. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay nagsitanggap kayo ng pangako. So, rin yung pinamaman eh. Kinakailangan, hindi ganagan ng bagay malalang kita mo, ipamagtiis kaya pumawala. Amen? Kinakailangan pagtiisin tayo. Tanggap ang tamo kaya ng tamang sarili. Pero kinakailangan ipamaglikod, magpatuloy yun. Amen? Magpatuloy ang ipamaglikod. Verse 7, sapagkat sa madaling panahon siya'y kumapalito at darating at hindi magluluwa. Ano po kayo? 38, ngunit ang aking likod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya'y umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Palakpakan tayo ng mga tamo din. Hallelujah! Sabihin niyo po, sinabi ng Lord kay Putawi, ngunit ang aking likod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. So, kinakailangan kapatid, kita mo po na mag-ikot kay Diyos kung mabiyata po kay pananampalataya. Kay salita ng Diyos. Amen? At kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. So, muli sabihan, patsyi ka, kami patuloy kay pamaglingkod, kay katamang pong Ginoo
nakapukalugan ng Diyos. Amen? Nakakalugan ng Diyos. Amen? Kaya kinakailangan, itako po na maglingkod kay Diyos, na inawas na ninyo, kinakailangan kalupura po ng papayapan ng Diyos kay tamo, kinakailangan po lagi tamo po magbalik kay tamang Diyos sa Kristo. Amen? Ano ni tamo po kay tamo sarili na, tamo man makasalanan tayo. Amen? Iburinan ng Diyos, kinakailangan lagi ka pong magpakumbaba. At kailangan magbalik ang mga kaya. Kung sabihan, magpatuloy ka kayong kawat ito. Kinakailangan, kaya po mawawala ang presensya ng Diyos kay kinatamo pong sarili. Kay kinatamo pong puso. Panatili tayo, lagi ang pumatsuking presensya ng kinatamo pong. Amen? Yan po yung puri ng Diyos. Amen? Baka niya po kalutuin kinatamo pong. Amen? Isipin niyo po, karakal ang tawag kanya po. Pero naman ganagan ng tao pinagkalubanan ng Diyos ng biyaya. Naman ganagan ng tao pinagkakanan ng Diyos na unawa para ay kindiyan tamo itawas itong pamagligo. Tamo po magpasalamat kay Diyos, maragula pa magpasalamat. Kasi tamo po bisama na at yun po yung ganagan ng bagay naranasan tamo. Pero itapo nga mga ng Diyos sa pamagligo din papaunawa niya po kay tamo na makanagin po kahalaga na kinakailangan tayo po papapurin. Kailangan po manatili tayo po kaya kinatamo pong pamaglingkod. Kaya kinatamo pong pananampalataya yung kinatamo din Yesu Cristo. Baka rito, po mawalang kapuluhan yung kinatamo pong pamaglingkod. Amen? Kaya, kalupon na po, may sitwasyon na po yung kinatamo kapatid natin. Amen? So, yabi tayo po kayo panalangin, nawa ng Diyos, gaya po himalapin. Alalan po niyo po si Diyos. Kalupon na po sinabi na natin, alalan po makahabag kay Diyos. Kung tayo yung Diyos, nung nanong yung buri ng gawang keka, magiging betang, ano makahablan? At sumapo kayo gamat na ng Diyos. Amen? Inburi ko sa kanyang kapata, habang ating lakas, habang ating tambiye, kinakailangan isuko mo na yung Diyos. Amen? Habang ating kapata, tayo buri ng Diyos, makbaligot tayo. Amen? So, kaya siya po yung pekamata sa papuri, nawa may ipagkapalay po yung misay ng Diyos.